So yan yung ating existing pipe mga kametal. Mayroon na siyang nakakabit na plans. Ito yung ating sa taas at yun naman sa baba. Mayroon na rin siyang plans. So ano yung elbow na ating gagamitin dyan at gaano kahaba yung ating travel na puputulin na pipe. Okay? Hello mga kametal, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating YouTube channel. Ito po muli si Bamski Vlog upang magbabahagi na naman tayo ng dagdag kaalaman at dagdag idea. Ito ay tungkol kung paano mga kametal mag-fit up ng ating existing pipe na spool na hindi na natin kailangan magputol mga kametal. So itong video na ito mga kametal ay nirequest sa atin ni Romero Harabi. So shout out sa iyo dyan Sir Ramiro Harabi. Napanood niya kasi yung ating last video na in-upload na about sa pagpipit up ng ating spool. Naka-offset. Yan. So doon sa video na yon ay nagputol tayo. At doon kinabit natin yung ating 45 degree. So napakadali lang niyon mga kametal kung hindi niyo pa napanood yung video na yon. Panoorin niyo mga kametal. Ang video na ito ay related. Kaya lang medyo kakaiba itong video na gagawin natin ngayon based sa request nitong ating masugid nating taga-subaybay. Yung tanong ni Sir Ramiro mga kametal, paano naman kung mayroong mga existing pipe na gagawa natin ng spool na naka-offset din at hindi na natin kailangan magputol dahil naka-fix na yung existing pipe na yon. Halimbawa, mayroon na siyang plans sa baba at doon naman sa taas, mayroon na rin siyang plans. So kailangan nating i-calculate yan kung ano yung elbow na ating ikakabit dyan, gaano kahaba yung ating travel. So yan yung ating tatalakayin ngayon mga kametal. Ipapakita ko sa inyo mga kametal yung ating example. Okay? So ganito yan mga kametal. Okay, so ito yung ating example ngayon mga kametal. Itong linya na pipe na ito ay nakadiretso yun doon. Doon sa taas na pipe na yun. Naka-elevation siya. Yan. Yung may plans na rin. Kakabitan natin siya ng spool. Yan. So pagka ganitong mga sitwasyon mga kametal na mayroon na siyang nakakabit na mga plans, mga existing line natin. Yan, mayroon na rin siyang plans dyan. Ay medyo mahirap ito gawin pagka baguhan tayo at wala pa tayong idea kung paano natin i-layout yan, kung ano yung elbow na gagamitin natin dito, kung ano ang degree ng ating elbow. Yan. Nakakalito pa nito mga kametal. Halimbawa, yung sukat natin dito, simula rito sa taas hanggang dito sa sentro ng kanyang pipe dito is 900. Yan, halimbawa 900. Center ng ating pipe dito or center ng ating plans at center din ng ating plans doon or doon sa ating pipe is 900 or 90 cm or 900 mm. Okay? So kailangan natin yan kuhanin yung level nito mga kametal. Kailangan natin siya gamitan ng level hose para makuha natin yung center, dalhin natin dito para masukat natin yung simula sa center hanggang sa kanyang center din doon sa pipe na yon. Okay? So simula naman dito sa kanyang plans, dito sa kanyang face, na hinulugan natin yan, simula rin dito is 900 din. Yan. So 900 yung kanyang elevation, 900 din yung run niya. Simula rito, hinulugan natin, halimbawa dito yung hulog niya, sukat tayo simula rito hanggang dito din sa kanyang face ng kanyang plans is 900 din. So, kung tayo ay mga baguhan pa lang sa ganitong sitwasyon na gagawa ng spool, ang tumatak agad sa isip natin is gagamit tayo ng 45 degree elbow. Mali po yan mga kametal kasi hindi na tayo magpuputol dito sa spool na ito. Bali yung adjustment natin is doon na sa ating gagawin na spool. Simula rito, may elbow dito, plans tapos elbow, aakyat siya doon, tapos elbow dito, sentro ng elbow,
papunta naman dito sa kanyang plants. So magiging plants to plants yan. Okay? So ang mangyayari, hindi 45 degree yung ating gagamitin dyan. So ipapaliwanag ko sa inyo mga kametal kung bakit hindi 45 yung ating gagamitin dyan. Ibang degree yung ating hahanapin na degree dyan. Kapag wala tayong drawing na susundan dito, so ibig sabihin, sariling diskarte natin kung paano natin yan ipipix yung ating spool dyan na tatama dito sa pipe na ito, papunta dito sa pipe na ito. Yan. So yan yung ating i-compute ngayon kung ano yung travel niya dito at saka yung ano yung elbow na ating gagamitin. Okay? So proceed tayo mga kametal sa ating computation nito. Meron tayo ditong plans. Yan. Meron tayong plans dyan. Meron din tayong plans dito. Nakaabang. Yan. So, ang gagawin natin, itong sukat dito, simula sa center dito, hanggang sa center dito ng ating pipe, huhulugan natin yan mga kametal. Yan, huhulugan natin. Kailangan makuha natin yung straight nito para makuha natin yung tamang sukat niya. Simula rito hanggang dito sa plans din niya. Okay? So, yung sukat natin is simula dito sa center. Yan, simula sa center is 900. Yan, 900 mm. Simula naman dito sa kanyang plans, papunta dito sa kanyang hulog is 900 din. Yan. Okay? So 900 mm yan mga kametal. So ngayon mga kametal, kailangan nating kuhanin yung i-fabricate yung kanyang spool dito. Hindi na tayo kailangan magputol pa dito. Kasi naka plans to plans na yan. Okay, so yung gagawin natin mga kametal, pag wala pa tayong idea nito, ang tatatak agad sa isip natin, pag parehas yung kanyang run niya at saka yung kanyang height, is 45 degree agad yung ating ilalagay dyan na elbow. Okay? So pag yan ang mangyayari mga kametal, na hindi na natin kailangan magputol dito, pag 45 degree yung ilalagay mo dito, sasala na tayo dito. Hindi na siya tatama dito. Kasi yung 45 degree na ilalagay natin dito, kailangan center to center pa yan. So kailangan pa natin magputol yan dito. Kasi kung maglalagay tayo dyan ng 45, pwede pag ito ay wala pa to. Kailangan pa natin magputol dito kasi yung take off ng ating elbow 45 degree, kailangan dito na tayo magpuputol. So sa ganitong sitwasyon, hindi na tayo magpuputol. So hindi 45 degree yung ating ilalagay dyan. Okay? So isa pang problema mga kametal, wala tayong drawing na sinusunod. So ibig sabihin, diskarte na natin kung paano natin ito gagawin. Okay? So pagka ganyan mga kametal, wag na natin pahirapan yung ating utak sa kakaisip kung paano natin ito i-calculate. Kasi diskarte na natin to, wala tayong drawing na susunod na susundin. Okay? So dito, simula rito is 900. So mag-a-adjust na tayo dito mga kametal dahil may ilalagay tayong elbow dito. Yan. Hindi natin alam kung ano yung elbow na ilalagay natin dito. So wala pa tayong idea. So kailangan mag-adjust tayo mga kametal. Maglalagay tayo ng allowance dyan para sa take off ng elbow na ating ilalagay. So ang tanong, anong take off yung ilalagay natin dito? Hindi pa natin alam yung take off. So wag muna nating isipin yan mga kametal. So ang importante, maglagay tayo dyan ng kung ilan yung sukat na ilalagay natin dyan. Halimbawa, 100. Dito din, 100. So, magbabawas tayo dito sa 900 mm. So, itong ating 900, remain 900 na yan kasi ito na yung kanyang elevation. So, dito lang tayo mag-a-adjust sa kanyang run. Okay? Kasi gagawa natin ng spool to. So, halimbawa mga kametal, itong 900 ay babawasan natin, gagawin natin 600. Okay? Kung halimbawa gagawa tayo ng 600 dito. So, ang magiging, kung i-minus natin itong 900 to 600, mayroon siyang 300 na natitira. So, itong 300, hahatiin natin dito. Yan, 150 dito, 150 din dito. Okay, para sa kanyang elbow center. Okay? So, pwede rin nating i-adjust pa. Pwede nating gawing 500. Okay, so gawin nating 500 na lang ito. Yan. Ang ating magiging allowance dito is 400. So, hahatiin natin yan. So, mayroon tayong ilalagay dito na 200
sa elbow center niya. Dito naman, maglalagay din tayo ng 200 dyan. Okay? Para sa kanyang elbow yan mga kamital, para tatakbo na siya yung ganyan. Okay? So, hindi yan naka 45. Dahil ito ay 500 na, kinuha natin yung center ng kanyang elbow dito. Yan. Ito na yung kanyang magiging run. Center ng kanyang elbow dito at center ng elbow. So, mayroon na siyang 500 na run. Nababawasan na natin ng 400 yung kabuuang run nitong ating sukat sa run. Yung simula rito hanggang dito sa plans. Okay? So, ngayon, kukwintahin na natin yan kung anong degree yung ating elbow na gagamitin dito. Sa pag-calculate nito, gagamit tayo siyempre ng trigonometric function. Kung wala pa kayong idea sa ating trigonometric function, mayroon tayong video niyan mga kametal. Maglalagay ako ng link sa taas or sa description box. So, panoorin nyo lang mga kametal pagkatapos ng video na ito. So, hindi ko na lang ituturo dito mga kametal para hindi tatagal yung ating video. Okay, so gagamit tayo ng tan function mga kametal para makuha natin yung degree dito. Opposite niya is 900. Okay? So, tan, ang hinanap natin is yung kanyang degree dito. Tan theta, yan, yung opposite niya is 900. Dito na yung 500. Center to center. Yan. Yan. Huwag na itong 900 kasi hanggang dito yan. Ito yung kinukuha natin. Simula center ng elbow, center dito din ng elbow dito sa taas. Okay? So 900 adjacent niya is 500. So yan yung ating i-calculate ngayon. Ang resulta niyan is yung degree niya dito. Okay? So ganito yung pag-calculate niyan mga kametal. Shift inverse nyo lang mga kametal. Yan. Sana klaro. Tan negative 1 para makuha natin yung degree natin. I-shift lang para lalabas yung tan negative 1. Tapos yung 900 yan, over 500. Yan. So 60.9. So i-round up na natin ng 61 degree. Okay? So gagamit tayo dito mga kametal ng 61 degree na elbow. Okay? So dahil 90 degree yan dyan, maging 29. Pero parehas lang yung elbow. Kung gagamit tayo ng elbow 61 degree dito mga kametal, 61 degree din yung ating gagamitin dito. Okay? So malinaw tayo mga kametal. So ngayon, 61 degree yung elbow na ating gagamitin. So ito ay special degree elbow. Kasi yung ating mga standard na mga elbow is 90 degree lang at saka yung ating 45 degree. So gagamit tayo ng long radius elbow dito. Doon tayo magka-cutting, magbabawas sa ating 90 degree. Kukuha tayo ng 61 degree doon. Okay? So mayroon din tayong video niyan mga kametal. Kung hindi nyo pa napanood, maglalagay din ako ng link dyan sa taas, yan, at sa description box. So panoorin nyo lang mamaya. Ngayon, kukunin natin ngayon mga kametal yung kanyang take off nitong ating 61 degree na elbow. So paano natin kukuhanin yung kanyang take off? Mayroon na rin tayong video niyan mga kametal. Ilalagay ko ang mga link dyan sa description box at sa taas. Okay? So yung formula ng ating take off mga kametal is itong ating pipe is 6 inches diameter yan. So yung gagamit din tayo ng elbow na 6 inches diameter. So 38.1 dahil long radius yung ating gagamitin. Yan yung ating constant sa pagkuha ng take off sa ating long radius elbow. So i-times 6 lang natin sa diameter ng ating elbow. Tapos times tan 61 degree. Divide to natin para makuha natin yung kanyang take off nitong ating 61 degree na elbow. Okay? So i-calculate natin mga kametal. 38.1 times 6 times tan of 61 over 2. Yan. So 134.65. So i-round off na natin mga kametal ng 135 mm. So yan yung ating take off ng ating elbow ngayon. So 'di ba dito mayroon tayong allowance dito na
tag 200. Yan. Dito meron din tayong tag 200. Meron din tayong 200 dyan na allowance. So dahil ang take off natin is 135 lang mga kametal, yan, so short siya. So kailangan natin magdagdag ng pipe. Kwentahin natin kung ilan yung maidudugtong natin. So 200 minus 135, 65. So kailangan natin magdugtong tayo ng 65 mm. Okay? Kailangan pa natin mag-minus ng 12 mm mga kametal. Dahil yung ating plans is slip-on plans. Meron tayong allowance dyan na 12 mm para sa kanyang welding. So ipapakita ko sa inyo mga kametal. Yan siya mga kametal. Dito, meron siyang 12 mm dyan na allowance. Yan, slip-on plans yan. Para sa kanyang welding. Kagaya nito mga kametal. Yan. Welding dyan. Welding diyan dito sa likod. Yan. So kailangan nating mag-allowance dyan ng 12 mm. Okay? Itong ating 65, mag-minus pa tayo ng 12 mm. So ito yung idudugtong na natin. So tamang-tama siya, malayo siya sa joint. Yung ating joint, so halimbawa meron na siyang welding, yung pipe dito. Meron na siyang welding joint yan. Yan. Kung magdugtong tayo, yan, kailangan mayroon siyang allowance na 2 inches bago magdugtong naman ulit. So ito 53, so sakto-sakto siya 53 mm, so equivalent yan sa 2 inches. Okay? So yung ating ikakabit naman dito mga kametal, cement pipe yan, mayroon siyang dugtong na 6 inches. So puputulan na lang natin ito. Ganito yung klase, papakita ko sa inyo mga kametal. So ito siya mga kametal. Yan. So ito yung pipe natin. So 4 inches ito, 90 degree ito mga kametal. Pero pinutol ko na ito, ginawa kong 45 dahil may pinagamitan ako sa 45 degree. So ito yung natira. So itong mga pipe na ganito mga kametal, meron siyang pipe cement. Sa mga water line ito, meron talagang extra yan na 6 inches. Kasi para yan sa kanyang coupling, sleeve coupling niya. So sa kanyang sleeve coupling, 6 inches din yung sleeve coupling. Meron siyang allowance dito na 3 inches. Pero dito, pwede pang mag 2 inches yan mga kametal, yung allowance niya. So dito, pasok sa ating, meron siyang natira na 53 mm. Okay? So simula yan dito mga kametal. Halimbawa ito yung ating 6 inches. Simula dito sa joint, yan, magsukat tayo ng 53 mm. Yan. Yan. So ito na yung puputulin natin. Yan, kasi mayroon tayong allowance dyan na 12 mm. Dito yung plans natin. So, dito yung putol natin. Yung 12 mm natin, minus natin. Halimbawa, yung 12 mm dito. Ito na yung, dito natin itatapat yung face ng ating plans mga kametal. Ayan. Bali, magaganyan na siya mga kametal. Ayan. Meron siyang allowance dito. Meron siyang allowance dyan na 12 mm. Okay? So, dito, ito yung putol natin. Yan. Pag ikabit natin itong plans, itapat natin siya dito sa 12 mm para may allowance na siya dito sa loob para sa welding niya. Okay? So patuloy tayo mga kametal. Bali dito na yung dugtong niya, tapos plans na yan. 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 Kung ano yung ginawa natin dito, ganun din sa taas. Plans na yan dito, tapos dito yung dugtong niya. Okay? Dito naman tayo sa travel niya. Kukuhanin natin yung kanyang travel. So yung take off niya is 135 ito. 135. So kukuha din tayo ng take off dito na 135. Yan. Take off ng ating elbow. Yan yung ibabawas natin sa travel para makuha natin yung length ng ating tubo na puputulin. Okay, so kukwentahin muna natin simula rito sa sentro ng elbow natin at sentro dito ng elbow natin sa taas. Kwentahin natin kung magkano yung length niyan. Tapos ibabawas natin itong ating dalawang 135 na take off. Okay? So sa pag calculate niyan,
gamit tayo ng Pythagorean theorem. Yan, 500. So, square root of 500 squared plus 900 squared. Okay? So, yan na yung answer niya mga kametal. A squared plus b squared equals square root of c squared. So, yan yung formula niya mga kametal. So, pwede rin magkabaliktad-baliktad mga kametal kasi addition naman yan. Okay, so i-calculate natin mga kametal. Square root of 500 squared plus 900 squared equals 1029.5. Okay, so 1029.5. So, center to center yan mga kametal. Dito, center hanggang center. Dito ng elbow natin. Kung gusto natin kuhanin yung length ng ating pipe na ating kakatingin, so, i-minus lang natin itong dalawang 35. So, mag-minus tayo ng 270 para makuha natin yung kabuang pipe na ating kakatingin. So, minus 270. Yan na yung 135 plus 135 equals 759.56. 759.56 or round off niya na yan ng 760 mga kametal. Ito na yung ating length ng ating pipe na ating kakatingin. Ito naman, ito yung simula sa center to center. Okay? So, ganyan mga kametal. Ito yung ating elbow. 61 degree yan. Dito naman 61 degree din yan. Kunin natin yung kanyang obtuse angle mga kametal. 180 minus 61 lang yan. So 10 9 7 1. So 119. So ito yung ating 119 obtuse angle dito. 119 degree. Dito naman kung 61 dito ay 29 degree. Itong portion na ito is 90 degree yan. Yan. Ito yung 29. So, i-plus natin yung 29 sa 90. Kasi 90 ito. So, magiging 119 din yan mga kametal. Okay? So, parehas lang yung elbow na gagamitin natin dito. 61 degree. 61 degree din dito. So, klaro tayo mga kametal. I hope nasundan ninyo ang ating mga explanation mga kametal. Kung mayroon kayong mga katanungan about sa video na ito, mag-comment lang kayo mga kametal sa ating comment section para masagot natin yan kung kaya nating sagutin yung mga katanungan ninyo. Okay? So maraming salamat sa inyong pagpanood mga kametal at mabuhay po kayong lahat. God bless. So bye bye.